So dito naman tayo sa layo. Lubalikis na to. Sa perfume sa yung likod ng Teres Mall dito. So nagaligaw-ligaw na. Ang hirap pagilapin ng address nila ma'am. So itong gate na to, pasukin natin. Tingnan natin kung anong makina ang papagawa. Saan po ba? Tara muna po. Ayun. Ayun. Ano po ba mga tinatay nyo rito? Mga pony shirt. May uhalis kayo rito? Sila ba? Hindi kami nag-uhalis. Dito po? Ang dami pala makina niya. 4. Wow! Alin po ba ayusin natin dyan? Piping. Tapos overlock. Okay naman yung overlock. Yung isa. Ayan. So ito yung ayusin natin. Tsaka yun. Overlock. Yung problema ng overlock na yan. Ano siya, hindi ko siya mahigpitan, maluwag, tsaka nagpuputol ang sinulid. Laging umaano sa karayong, pupulupot. Maraming issue talaga yun. So ito naman. Yan, namimili ng tela. Ang lalaki ng paktaw, pagka sa medyo madulas. Okay siya. Pagka sa hindi madulas, okay siya, pero pagka madulas sa buwabarat, ang lalaki ng paktaw. So sige. Lagyan na namin. Ito muna ang gagawin natin. So bago tayo mag-start mga kasower, make sure at kung bago ka lang dito sa channel ko, subscribe nyo na ako, Jale Sewing Mechanic. Yun nga, nagtuturo tayo ng mga iba't ibang klase ng paggawa ng makina na pwede nyo matutunan, lalong-lalo na yung mga beginners dyan. So like and share nyo ito mga kasower, nang makarating sa kapwa natin mananahe dyan, may ganito silang magkaroon sila ng idea. Tara, start tayo. Tingnan natin yung timing, ba't nagpapaktaw. Ako na yung Sige, te, okay lang, te. Kasi papati-patayin ko lang din. Paktaw siya. Buksan natin, tingnan natin yung timing. Nagpapaktaw. Ito yung timing nyo. So, okay naman yung timing niya. Masyadong mababaw na nga lang. Pero bakit? Papaktaw. Dikit natin ng bahagya itong over dito. Tingnan natin kung may clearance. bago din ang karayong yun. Ito? Kinabit ko lang isang araw. Kasi nga baka sa karayong kako. Ganun pa din. Advance natin yung timing. Yung timing. Try natin yung advance. Itong luwagan natin. Tapos tutulak natin yung bahagya papunta rin. Sige pa. Tutulak lang natin bahagya. Sobra. Okay. Sobra naman tayo. Okay lang. Advance lang natin na bahagya. Okay. Ito na siya gusto. Try natin. Tingnan rin natin sa hapon. Baka masyadong masikip o maluwag. Hindi na masyadong masikip. Subukan ulit natin. Nung na-adjust na natin yung timing. Sipak ko lang. Kapatid. Sikip. Sikip. Sikip ito kaysa sa kabila. Eh hindi siya tumahin. Sikip. Masyado maluwag naman. Tumog na maluwag. Kaya pumapaktaw siya. Ngayon ko parang masikip rin yung hapon niya. Masikip. Adjust rin ako dito kasi masyado masikip. Hindi na tayo. Okay, patay na. So marami na rin tayong vlog nito kung paano pag-adjust. Tulak lang natin ang bahagya. Kasi masyado masikip siya eh. Bahagya lang naman mga 1/4. Masik pa. Okay pa. So adjust na rin ako nito mga kasuwar sa dito sa needle bar niya, ibaba ko kasi masyadong mataas siya eh. So dito ako natulang ko lang ito dito. Pawag natin. May cameraman tayo rito. Ibaba ko lang yan, ang bata ko.
konti lang naman. Masyado kasi matakas yung ano nyo, timingan nyo. Subok na. Maluwag, sigipan natin ang bagya. Ano to? Maluwag. Wala na. Oh, meron pa rin. Paktay tayo dyan. Adjust tayo, adjust. Eh, bali binaba natin mga kasi ano rin natin to. Balik natin sa dati. Pabalan din natin to. Kasi masyado ng advance na masyado yun. Yun. So, bali subukan na natin siya. Yung binaba natin yung bahagi yung ano nito. Middle bar. Yung nag-adjust rin tayo dyan. Niluwagan natin. Subok. Kailangan mga kasi pag na-servicean kayo ng mekaniko, mga gano'n kayo naglaan kayo ng mahaba-habang ritaso. Kasi lalo na ako pag nag-service ako, gusto ko kasi yung mahabang ritaso para makita natin kung hanggang saan yung ginawa natin. Kasi pag maiksing ritaso lang, walang mangyayari kasi konting hapak lang. Ayan, okay na siya. Wow! Kasi pag maiksing ritaso lang, konting hapak lang, hindi nyo makikita dyan ha. Hanggang dyan lang pala yan, pero pag nirat-rat yan, wala. Yun, doon naman sinubasan yung background. Kaya kailangan talaga mahaba-habang ritaso. Kasi pag nag-service ako, talagang inahataw ko muna yan bago iniiwanan. Kaya ayoko yung ritasong kakapinanggot lang. Isa pa. Wala lang. Isa pa. Para hingitan natin kung hanggang saan yung ginawa natin. Kita yung ibang ng mekaniko dyan na yung iba pinapadahan-dahan pa tahi. Pinaayos na nga yan tapos sasabihin pang dahan-dahanin. Wala ring mangyayari pag ganyan. Dito tayo sa kabila. Okay na to eh. Wala na talaga. Okay. Lang. Isa pa. Dito pa sa likod. Baka ganito baka ano te? Kapal yung ano yun. Tahi. Ito yung tela. Itong tela na to, subukan natin dito. Akan na dugtong-dugtongin natin te. Subukan natin ito, makapal na to eh. Baka magputol pero hindi. Kasi ginawa ko, inanong ko rin ang needle guard niya eh. Check. Okay, wala na siyang paktaw. Yung mga tissue na ko kasi nito maluwag talaga para talaga sa pang cotton spandex. Kasi pag masyado masikip kasi yung ibabaw nung nagpo-fold. Pangit siya pag nagpo-fold. Isa pa. Ano ka yan? Okay. Wala na. Okay na ta. Ayan. Subok na eh. Tayo subukan na ng may-ari. Ganyan tayo makasuot, lalo malalayo, kailangan talaga natin yung tela na iba't iba dyan kasi yun nga sabi ko sa inyo, pag malalayo kayo, kailangan mag-ready kayo ng tela. Kung sakaling magpa-service kayo na malayo rin yung mekaniko, kailangan talaga na mag-ready kayo ng tela na kung ano-ano tela para masubukan sa lahat ng tela na tinatahin nyo. Kasi may posibilidad talaga na magpaktaw kung magpalit kayo ng ibang tela, minsan pa nga sa sinulit. Okay na. Ayan, ito naman tayo sa overlock. Ito naman tayo. So ito naman nagpapatid. Dito lagi sa karayom sa loob. Yun. Yan lagi. Yung parang pumapasok dun sa likod ng karayom. Marami tayo na nito. Hindi ko na siguro video ng gusto to. Bukan niya natin. Pero niya, narinig yung kanina, sasabit daw yung karayom. Sinulid sa karayom. Meron na rin akong video nito mga kasimer o kaya yung sa reels ko. Pero subukan natin yan dito. Okay na te. Kanina kasi hindi siya nakasulot dito. Sa baba lang. Kaya yung inakyat natin sinulid dyan. Wala na siya, tuloy-tuloy na siya.
papaktaw. Ito, yung urong natin papunta to doon. Kasi nagpapaktaw yung kabilang karayom yun. Hindi nakahagip ng isang karayom ito. Sinulid niya. Kaya minsan nakikita niya na parang papaktaw siya. Ayan. So iurong natin tong loper na to dito. Adjust natin, tutulak natin papunta ron. Nako, sagad na siya. Nako, pag ganito mga kasawir, pag sagad na siya dyan, hindi makuha rito sa dalawang tornilyo na to na malaki. Dito, i-adjust natin yan dun sa babaklasin natin to rito lahat. Pero sa tingin ko maawang pa siya rito, pwede pa natin yan itutulak papunta ron. So luwagan natin yan, dalawa yan. So tatanggalin natin to. Kasi ayun, sagad na siya, oh. Wala na siyang tira dito. Pero pwede pa naman itong itulak ng bahagya. Try natin dito kasi matrabaho, magbabaklas pa tayo rito kung sakali. Itulak pa natin ng bahagya. Hindi rin na. Kasi tumatama na rin siya rito sa plato. Paksay tayo dyan. Diskarte na naman tayo nito ng malupit. Ang gagawin natin ito, mayaring magbawas tayo dito ng dila-dila ng plato para hindi tamaan ng loper to. Few minutes later. Ayun siya mga kasawir, bali in-adjust natin to. Dito na lang tayo nag-adjust, tinulak natin ng bagya, tapos ito nag-adjust rin tayo nito. Tinulak rin natin papunta rito. Kasi medyo ano naman siya, hindi naman siya kanina center itong karayom na to. Ayan, okay na yan siya. Ayan, huwag lang tamaan talaga o sasayad yung karayom dito sa dila-dila o sa plato. Okay na siya, ayan o. Nakahagip na niya. Nakahagip na nitong karayom yung sinulid na to sa loper. Ayan. Okay na to. Pag mga ganyan natin siya mga kasawir na dire-diretso siya, hindi siya nagbabara, okay yung timingan yan. Lagi yung tatandaan pag ganyan. Pag bumara siya, nako, pangit ang timingan yan. O kaya yung plato may diferensya. Subukan natin sa may tela. Check natin yung tension niya. Maluwag siya. Ito, sige pa natin ito sa unahan. Sige. Tapos ito luwag ang mga loper na to. Kasi masyado. Pag ito masyado masikip yung dalawang loper, ito hinahatak ito papunta sa taas. Kaya minsan masikip na siya rito. Ang nangyayari, nahahatakan itong dalawang loper. Kaya kahit sobrang sikip na ito, kung masikip rin ito, maluwag pa rin talaga tension yan dito sa unang karayom. Ayan. Ayan, okay na siya. Hindi katulad kanina. Ayan, kaysa dito. Ayan, kasi yan, nahatak nitong dalawang loper na ito pataas. Kaya mayroon siyang ganyan. Kaysa ito, hindi na, nung niluwagan natin itong dalawa na to. Taka lumapad pati siya. Lumapad siya, hindi katulad kanina ito. Hindi siya lumapad. Okay siya sa harap dito. Pero medyo talaga makikita nyo na maluwag eh. Pag ginanyan mo, ayan, maluwag. Kaya ito masikip na nga ito. Yun nga sabi ko sa inyo, ulitin ko, masikip na siya rito, tapos tingin nyo na medyo maluwag pa ito, luwagan nyo lang itong dalawang loper. Kailangan pantay yung pagkaluwag nyo. Okay na siya, hindi na siya maluwag. Wow! Hindi na niya natin. Hindi na. Saan na ba yung kanina? Hindi na pala natin kasi. Hindi na pala natin kasi tinahina pala natin. Doon sana natin makita. Isa pa. Okay na. Ayan, pilipin. Tingnan mo na. Ayos pa naman siya na. Lumakad na yun. Bago lang ito eh. Bago lang to. Okay. Ayun. So ayun mga kasi, nakita nyo kung paano natin inayos yung piping ngayon. Adjust natin yung needle bar. Binaba natin. Ayun, nag-adjust rin tayo ng half moon. Yung simpleng adjustan lang yung nakikita nyo dyan na ginagawa ko, gano'n lang ginagawa natin. Pati naman yung overlock naman nakita natin na nag-adjust rin tayo sa loper, tinulak natin kasi isang loper lang nahagip ng isang karayom. So ayan, malaylay itong pinuntahan natin. So salamat kay ma'am, ayaw magpakita sa camera. Salamat sa tiwala sa paggawa ng mga makina niya rito. Sa mga gustong magpa-service dyan, comment na lang kayo dyan. May mga video tayo nasa screen yung contact number ko, dyan nyo na lang ako kontakin.
Kaya yun nga, sa comment section nandiyan rin yung mga contact number natin. Follow nyo na rin pala ako sa Facebook page natin, John Rica Sower, yung mga update na pagsiservice natin, ginagawa kong reels doon. So, salamat ulit kay ma'am. Ayaw. Salamat.